Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pumihit pa paalis ang sasakyan ni Rare matapos na matitigan ni Shania ang mukha ng binata. Parang bigla siya nakahinga na maluwag at nahawakan pang dibdib. Bakit nagtatago ang walang hiyang iyon sa hoodie jacket at sunglass? Parang tanga. Ngumiti siya kay Rodel kahit na hindi niya alam ang pinag-uusapan ng tatlo. Pero sa pagkagimbal niya ay lumapit sina Lando at Anjo, saka siya walang paalam na hinawakan sa braso. Teka, takang sabi niya sa dalawa. Wait, bitawan niyo siya. Sino ba kayo? Parang ginihita ng galit ang mukha ng professor niya at saka maangas sa tiningnan sina Lando at Anjo. Wala kaming dapat na ipaliwanag sa iyo, Prof. Kasama kami ni Miss Shania at oras na para umuwi. Ayoko pa. Naiiyak na nagpumigla siya. Mamaya na manong pangit. Niyakap siya ni Muhaina. Pangit ka raw, Lan? Tumatawang sabi naman ni Anjo sa isang kasama na ang pangit ng tabas na muka at parang gustong humanap ng salamin para tignan ang sarili kung pangit nga. Oo nga, mag-e-enroll pa kami mga manong pangit, sambit naman ni Ira, kaya nagtatanginan ang dalawang tauhan ni Rare. Pangit ka rin daw, humalakhak si Lando, pero ang aura ng mukha ni Rodel ay seryoso at parang puno ng pagtataka. Pwede ko kayong idemanda sa ginagawa nyo, harassment ito sa bata. Matatag na sabi ni Rodel sa dalawang lalaki na pilit siyang inaalsa sa pagkakaupo. Kasama niya kami, Prof, kaya walang harassment, sagot ni Lando, pero hinawakan din ni Shania ni Rodel sa braso. You can't bring her, ayaw niya pang umuwi. Puno ng paninindigan na sagot nito sa dalawa. Tumingin siya kay Anjo na umiling at nagmotion na parang lalaslasin ang leeg, kaya napilitan siyang tumayo kahit ang bigat-bigat ng puwet niya. Uwi na ako. Naiiyak na paalam niya sa mga kaibigan na parang bigla naging Biyernes Santo rin ang mga muka. You don't have to do this, Shania. Pigil ni Rodel sa braso niya at hindi niya inasahan ang sincerity na nakikita sa mga mata nito. Mukhang seryoso nga ito sa kanya. Hindi ako natatakot sa kanila. Fight for your right. I'll help you. Sino ba sila? Para nagtataka pa ito sa dalawang lalaki na pilit na ayaw siyang pakawalan. Malungkot na umiling siya kay Rodel. Bye, Prof. Bye, mga virgins. Idinaan na lang niya sa ngiti ang lungkot at sama ng loob. Tumalikod si Shania at kusa naglakad ng marahan papunta sa sakyan pero lumingon siya. Pakikuha niyo na lang ang assessments ko. Don't worry, I'll pay for it for tomorrow. Mabilis sa sagot ni Rodel kaya para natilihan siya. Babayarin ito ang tuition niya. Matagal ko nang gustong alokin ka. Kaya lang, baka ma-misinterpret mo. Bayaran mo na lang ako kapag nagkita tayo at kung meron ka ng pera. Kumindat iyon sa kanya kahit paano kaya parang kinilig ang dalawa niyang kaibigan. Babayaran niya. May pera naman siya kahit paano. My intentions are clear and I'm sincere. Pahabol pa noon at kung bakit naman parang bumigat ang loob niya. Parang hindi na sila bagay ni Rodel kahit na crush niya ang lalaki. Baka kapag nalaman nito ang buong katotohanan ay hindi na siya nito matanggap. Lalo lang iyong para nagtaka nang sumakay siya sa dilaw na Porsche na car. Kaya yumuko na lang siya at saka umiyak. May future pa ba naghihintay sa isang babaeng katulad niya na wasak na ang buong pagkatao? May lalaki pa bang pwede magmahal sa kanya at iyong magiging seryoso pagkatapos niya makaalis sa poder ni Rare? Si Rodel, tinignan niya ang lalaki na nakatingin sa sasakyan at parang pilit siyang inaaninag sa salamin. Nalusa ang puso niya, lalo na nang umiti iyon kahit na parang hindi naman siya nakikita at kumaway pa pati na ang dalawa niyang best friends. Nang umikot ang sasakyan ay tumingin pa siya sa likuran at halos pilipitin ang katawan para lang hindi mawala sa paningin niya ang mga iyon. Pero halos palipa rin ni Lando ang kotse kaya nawala na rin ang tuluyan. Ang sama ng ugali niyo, Ines sa sambulat niya ng sama ng loob sa dalawa. Nagkatinginan lang ang mga iyon pero walang sumagot kaya parang lalo siyang ginantungan ng galit. Tumulong luha niya
at sa sobrang sama ng loob ay pinagsasampal niya sa tainga si Anjo. Aray, Miss Chinita, pasensya na. Anong pasensya? Ubod ng lakas niyang sinampal ang mukha ng lalaki nang humarap na napapikit na lang. Ngayon lang niya naaalala na ito rin pala ang lalaking tinuhod niya sa mukha sa loob ng hotel. Wala kayong kahihiyan. Ayoko pa ngang umuwi. Gusto ko pa nga mag-enroll. Umiiyak kasi nabunutan niya si Anjo at inalog ang ulo pero bigla huminto ang sasakyan at bumaba si Lando. Wala iyong pangingime na dinampot ang braso niya at pinababa siya ng sasakyan. Ihuhulog na yata siya sa tulay ng walang hiya. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Galit na pinagsisipa niya ito habang hila-hila siya at saka walang paalam na initsya siya sa loob ng isang sasakyan. Buisit ka! Sigaw ni Shania nang tumamang likod niya sa isang katawan ng tao nang matumba siya sa loob ng isang kotse. Sisipain kita! Sisipain talaga kita! Ipinasagpasag niya ang mga paa at binti pero ngumisi lang si Lando bago itunulak ang pinto papasara. Ibinenta pa yata siya ng demonyong iyon. Napapidlak si Shania nang may dumapong halik sa mga tainga niya kaya agaran siya lumayo sa pilato na sa loob ng kotse at saka nagpasumiksik sa may pinto. Yakap ang sarili. Manyak! Umiiyak na bulalas niya sabay tingin sa katabing lalaki pero laking gulat niya na si Rare ang walang hiya. Boss Rare? Hindi niya halos makita ang mukha nito sa malaking hood na itim na jacket kaya ang driver ng kotse ang tiningnan niya at nakingisi iyon sa rearview mirror. Hindi pa siya nakontento, sinilip niya ang mukha ni Luta kaya tumawa ang lalaki. Ikaw pala? Aniya na kahit paano'y nakalmang sarili. Hindi niya napansin na kotse pala ni Rare ang pinagsalyahan sa kanya dahil busy siya sa pagsipa kay Lando. Ang buwisit na yun, akala niya ay binenta na naman siya sa matabang mayaman. Alisin mo yan. Marahas niyang hinilang hood ng jacket ni Rare pero natahimik siya nang walang pakundangan siya nitong haklitin sa ulo at saka siya marahas na hinalikan. She was dazed and could barely move. Halos tumapa kasi siya sa katawan nito sa pagkawala ng balance. Aray! Aray! Daing niya pero nawala iyon at napapikit siya. At kung ano namang tanga na pumikit siya ay saka naman siya nito pinakawalan. I can't believe it that you're carrying my semen inside your womb yet you still have all the guts to flirt. Mapang-insultong sabi nito, ikinabuhay ulit na inis niya na humupa dahil lang sa isang halik. Gaga na talaga siya. Bastos! Singhal niya kay Rare na tila ba wala namang pakialam na pinatulis lang ang mga labi at idinaratso ang tingin. Ang yabang-yabang na naman na akala ay Diyos. Bakit pa nandito ka? O di ba may lakad ka? Anong inaasikaso mo? Pag-stalk sa akin, hindi ka pa ba nasisiyahan? Na pinabubuntutan mo ako ng 2 asong ulol at pipilay-pilay na nga ako dahil sa 6 na rounds mo? Halos mapatid ang litid niya sa leeg sa sobrang ines pero humalakhak si Luta. Pag-uumpugin ko kayo. Ines na paklipa ni Shania at saka siya humahangos na humalukip-kip. Pero sa sulok ng mga mata niya, ramdam niya ang paggalaw ng ulo ni Rare at pagtitig sa kanya. You never have to worry about your enrollment. I'll let one of my men do it for you. Parang tuod na sabi nito at kung bakit ramdam niya na parang hindi iyon isang simpleng pagkakasabi lang kung hindi isang utos. And why not let your men attend my classes too? What's the difference anyway? Mataray na tumaas ang sulok ng labi niya at mas lalong sumiksik pa sa may gilid. Ang sama ng loob niya at sobrang bigat pa. Para may kung ano rin kasi sa puso niya na para mabigat na hindi niya maintindihan. Where do you exactly get the courage to speak to me that way, lady? Pinukol siya nito ng masamang tingin at ngali-ngali niyang kurutin ng pino hanggang sa mamatay. Sa sarili ko, bakit? Anong akala mo? Takot pa ako sa'yo. Lahat na ginawa mo na, kaya hindi na ako natatakot sa'yo. Saka, hindi mo na ako kailangang ipa-enroll dahil ipapa-enroll na ako ni Professor Pogi. She rolled her eyes, which made Rare's chest below. Kita niya ang pagdilim ng mukha nito at ang pagtikom na mariin ng mga labi. Wala itong sinabi at inalis ang mga mata sa mukha niya. Para nakonsensya naman siya sa hindi malamang dahilan, lalo na nang kumurap si Rare na parang ang sama-sama ng loob at parang simpait na ampalaya ang mukha. Nakita niya ang mga paper bags sa may paanan niya at may kahon pa ng cake sa dashboard. Napakurap siya at pinakatitigan iyon. Iyon pa lang hindi niya nakakain
Simula nang tumungtong siya sa mansyon. Cake, and she salivated with just the sight of it. The picture looked so delicious. Tapos ay may katabi pa iyon na nasa plastic. Ice cream yata sa tingin niya. Kanino yun? Parang biglang nawala ang pagkabwisit niya sa nakikitang plastic na parang nabasa na ng lamig ng ice cream. Pumuntong hininga si Rare at hindi sa kanya tumingin. For love, I remembered her. That's why I bought her favorites. Walang emosyon na sagot nito. Hindi siya umimik. Bakit parang ang sama ng loob niya na siya ay parati na lang nitong ginagamit pero hindi man lang siya naaalang dalhan ng pagkain? Kung sa bagay, bakit niya sasaktan ang sarili niya ay malinaw naman na basahan ang tingin nito sa kanya na sa bawat oras na lalapit ay bitbit ang kwarta na pantapal sa mukha niya kapalit na makamatay na pagtihaya. Pati ba mga ito? Kung anong tanga na tanong pa niya. All of it, may pagbibigyan pa ba akong iba? Makainsultong tumingin ito sa kanya kaya siya naman ang nagbawi ng tingin at pairap iyon. Pairap pero para naiinggit siya. Sana isang araw may lalaki rin na magbibigay sa kanya ng mga ganoon kahit na wala na siya maialay na kainosentehan at pati na nga yata kaluluwa niya ay pag-aari na ni Rare. Shania pursed her lips when Luta turned on the stereo. Umere roon ang kanta ng April Boys na kinder pa lang yata siya ay naririnig na niya. Ang baduy ng kanta mo Kuya Luta, inasapansin niya sa tugtog. Mag Taylor Swift ka na lang o kaya Ed Sheeran. Aba maganda ito. Para sa mga tao na hindi maamin ang nararamdaman nila at pilit na kinokontra. Sagot naman noon, bakit? Na-in-love ka ba? Tumawa lang ang lalaki. Baka si boss. That's stupidity. Sagot naman ang isa, in love? Kay Lovely? Kapag wala si Vilma, kay Lovely naman. Ikaw Miss Chinita, kanino? Chismosong tanong ni Luta. Kay Prof, mabilis sa sagot niya, sabay baling na mukha papaharap sa binata. Sa oras na makawala ako sa deal na ginawa ko, sa kanya ako pupunta. Dahil siya lang naman ang kaisa-isang crush ko, mabait at gentleman. At baka matanggap pa rin ako kahit na pinagsawaan ako ng babaerong lalaki at pinakabato na nakilala ko na nagkakaemosyon lang yata kapag umuungol sa kama. Tahasang sabi niya, saka ipinihit ang muka papaharap kay Rare. He was looking at her ferociously but she just glared at him. Try to tell him everything and you'll find his corpse bloated with water. I could say it was suicide while the truth is I murdered that lucky guy. Umisi ito pero bakit parang ang talim ng mga mata at parang sinapian ng demonyong gwapong mukha. Demonyo talaga. Hindi na lang siya umimik kasi parang bumalik na naman ang hitsura nito nung unang beses sila nakita. Be submissive enough. Damn it. Kung ayaw mo na pati yung pagpasok mo, bawiin ko pa. Kapag sinabi kong walang maglalandi, walang maglalandi. She shut her eyes when her temple pulsates. Sino naglalandi? Masama ang loob na tumingin siya sa mukha nito at sinalubong ang galit na titig ni Rare. Naglalandi ba yung nakaupo ako? At lumapit si Prof. Sumusobra ka na ha? Ang yabang-yabang mo. Napapahikbing sabi niya pero pinigil niya ang sarili na huwag mapaiyak. Kaya lang ay pumatak pa rin ang luha niya. Tapos, ngayon ko na nga lang nakasama mga kaibigan ko. Pinauwi mo pa ako. Sabihin mo na hindi ikaw ang nagpauwi. Sabihin mo na hindi ikaw ang may utos. Sabihin mo. Sinampal niya ito sa braso pero umigting lang ang mga panga ni Rare. I did. I am going home and I want you there. You got that? Doon ka sa bahay ko. Doon ka kung saan nakikita kita. Kaya tumahimik ka na kung ayaw mong hindi makausap ang nanay mo. Nanay ko? Shania swallowed and kept her hands. Nanay? Wipe her tears. For hell's sake, you're such a baby. Napapaiwas sa sabi nito at parang hindi naman siya balak patulan kahit na hinambalos na naman niya. Napalabi siya at saka pinahid ang mukha at napalingon na lumagpas sila sa likuran papauwi sa subdivision. Lagpas na tayo. Para nasa ulian na sambit niya saka tiningnan si Rare na parang pinagmamasdan siya. You must be thankful. Kahit na naglandi ka, ipinakuha ko pa rin ang nanay at kapatid mo para personal mong makita. Bumalikwas ang labi nito habang umiiling. Personal na makita? Umisi siya kahit na sumisinghot. Makikita ko sila? Talaga na? Walang pakialam na dumakwang na siya at hinawakan ang damit ni Rare sa may dibdib at inalug pa. Nang hindi siya masiyahan
ay mga panga nito hinawakan niya na para nagpalambot naman sa nananapan nito mga mata. I bet you aren't deaf. Talaga? Niyakap na ito na walang babala at wala siyang pakialam kung sabihin man ito na parang baliw na siya na pabago-bago ang mood. Thank you, Boss Rare. Kahit walang Prof. Pogi, basta may nanay na love ko. She tightens her arms around his neck but she gets no response from him. That's why she looks at his face. Rare still has that blank expression while looking at her. Do until he angles his head and pulls his eyes close. Kiss me. I deserve it. Nga si Shania. Doon na yata siya nabingi talaga. Nanay kong mahal ko. Tanaw na tanaw ni Rare nang pumasok siya sa seafood cafe, ang patakbong paglapit ni Shania sa ina na nakatalikod. The old woman immediately stood up and looked behind. Anak ko, nagkaiyakan kaagad ang dalawa, saka nagyakap ng mahigpit. Nakiyakap din ang dalawang tiyahin ni Shania. Ang ganda mo anak, hindi ka mukhang atsyay. Anang ina ng dalaga na parang hindi makapaniwala sa nakikitang ayos ng anak, habang siya naman ay tahimik na naupo sa isang bakanting silya malayo sa mga iyon. Sure, she looks so pretty, kaya nga palagi ako nang gigigil. He's not into socializing with other people, especially those who aren't like him. Ang tanging mga kausap lang niya ay sinaluta at ang mga associates niyang malapit sa kanya. At wala siya sa mood na makaharap ang pamilya ni Shania dahil hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa rin naalis ang inis niya sa Professor Pogi raw na iyon na tahasang lumabas sa bibig ng dalaga na kinai-inlovan daw. He's jealous. Jesus, maghahanap siya ng albularyo para magpatawas. Baka sakaling maalis ang kalokohan na nararamdaman niya at may pinatawag na siyang Chinese para pausukan siya. Nakakabuisit na gusto niya matanggal ang pagkahumaling niya pero hindi niya matanggap na mahigit pa pala sa kanyang lalaki na pwedeng magustuhan ng isang babae. Kung sa bagay, ano nga ba naman ang magugustuhan sa kanya ni Shania kung ang pagpapakilala sa kanya ay isa siyang dakilang demonyo? Suddenly, he wanted to stoop down to that professor's level, that according to his findings, a true gentleman, sweet and kind, but for him, corning hayop na yun, and he's battling himself. Why would he try to change himself just for a girl who will soon leave his palace? Siya ang may sabing walang forever sa kanila, kaya iyon ang paninindigan niya kahit na anong mangyari. Kaya lang, bakit parang kusa nag-iiba na lang ang mga kilos niya at kaisipan kapag may mga nakikita siya mga pambabaeng gamit o mga pagkain na gusto ng babae? Kanina, matapos niya makausap ang bakla na ang sabi ay totoong walang kasalanan si Shania sa pagkamatay ng ama niya, napadpad siya sa isang pastry house at doon kumain si Luta. Binili niya ang mga cake at ice cream para saglit na iuwi. Tapos, ay tinawagan siya ng sekretary na nariyan na raw ang mga second batch ng mga order niyang bastida na sa pagkabwisit niya ay sinabi niya para kay Lovely para lang hindi siya mapahiya. Why would he even give those things to Shania while she spilled out the truth that she was in love with that professor? That's just so damn. At oras na malaman nito, natapos na ang kaso at hinihintay na lang niya na madampot ng mga tauhan niya si Vilma. Baka lumayas na ito sa poder niya. Anong gagawin niya? Nag-aagaw ng desisyon sa isip niya kung anong gagawin. Kaya nga pumunta siya sa university para makita ito at pauwiin para makasama. Kaya lang walang kapantay ang ngiti nito habang kaharap ang lalaking iyon at ang dalawang best friend. Bagay na hindi niya nakikita kapag sila magkaharap. O nakikita man niya kapag may naibibigay lang siya mga material na bagay. Balita tungkol sa pamilya nito o kung ano pa man nakapalit na magandang ngiti. Pero hindi siya papayag na umalis ito hanggat gusto pa niya na nasa malapit lang si Shania. He is willing to pay and to trade over and over again. And now that he sees Shania is incomparably happy, he's sure that he can keep her. She won't ever see him begging and such a loser because he will have her through all the material things he can offer. He always wins and he'll still win over her. Hihintayin lang niya na siguradong hindi na ito masasaktan ni Vilma kapag may kumpirmasyon na nadampot ang babae ng mga tauhan niya at sasabihin na niya rito ang totoo. If he has to present a legal document about their trade, he'll do it. He looked at Shania again. Kumuway sa kanya ang dalaga at pinaypay siya. Ayaw pa niya sanang tumayo pero napilitan din siya at mas lalo napilitan na lumapit. Susko, ang pogi-pogi ng bossing Rare mo. Bulalas na isa sa mga tiyahin ni Shania
pero sabay na yumakap sa mga braso niya ang dalawang matanda at inamoy-amoy pa siya pati sa kilikili. God! Hay! Kabango kahit na kilikili. Bulalas pa ng isa kay napahagikik sa Shania. Paamoy ng singit iho kung mabango. Nakatingala naman na pakiusap na isang matanda. Huwag! Maasim ang singit niyan. Tumatawang sabi naman ng dalaga na kahit si Luta ay napabunghalit ng tawa. Jesus Christ! Lahi yata ng mga luka-luka ang pamilya ng babaeng kinababaliwan niya. Anong maasim? Naamoy mo na, nak? Lumaki naman ang mga mata ng ina ni Shania kaya napakamot ang isa. Saka hindi mo ka maasim ang singit, anak. Dugtong pa niyon kaya tumingin siya sa babae. Diba? Sabi mo ay beast? Hindi naman mukhang beast, anak. Beauty-beauty nga kung sa babae. Napakalinis tingnan ng boss mo. Ubod ng tangkad at maskulado pa. Hinagot siya noon ng tingin at masasabi niya maganda ang matanda kung maaayusan at mabibihisan. Kamukhang kamukha iyon ni Shania. Sa isang stroller, nakita niya ang isang baby na natutulog. Nilalaro na iyon ng dalaga at parang gigil na gigil pa. Biro lang yun ay, mabait yan at katunayan ay pinayagan po ako mag-aral. Sus ko, salamat po Boss Rare. Anang nanay nito kaya tumangulang siya. Paamoy-amoy naman ang isa pang matanda sa kanya, habang ang isa ay lumapit na kay Luta. Umorder na kayo ng pagkain. Utos na lang niya sa ina ni Shania at ang tiyahin nito ang mabilis sa kumaway sa waiter. Ipinasara niya talaga ang cafe dahil ayaw niya may makakita sa kanya mga tao. He wants privacy and it's all that he wants ever since. Excuse me, just eat all you want. I'll be just inside the car. Paalam niya pero nakanganga ang matanda sa kanya. Pumihit sa Shania at ngumiti sa kanya matapos nakunin ng baby. Huwag mong i-Englishin si nanay. Hindi siya nakakaintindi ng English kasi elementary lang ang natapos niya at nasa bayabasan siya noon. Humagikik na lang ito na pinalo naman kaagad ng ina. Si Rare naman ang napatanga. Nanay, kumain daw kayo ng marami. Doon lang daw siya sa loob ng kotse niya. She translated everything that he said which the woman automatically never granted. Hindi Boss Rare. Ani yon at hinawakan ang braso niya. Kumain ka kasama namin. But this is just for a family. I mean, para ito sa pamilya niyo lang. Umiling siya at walang kabalak-balak na maupo. Pero umiling din ang babae. Amo ka ng anak ko, kaya pamilyang tingin namin sa'yo. Kasama ka roon, kaya hindi ka mag-iisa sa kotse mo. Dito ka saka ang kasama mong Pugito. Pugito? Does that mean handsome? And he froze because of those words. Wala pa kahit sino nagsabi na membro siya ng isang pamilya maliban sa kanila ng daddy niya. And he's no fool not to figure out that it was the main reason why Shania was so damn happy though she had the most rocky life. Kaya pala masiyahin ito at matatag kahit nang walang ama dahil kumpleto at busog sa pagmamahal ng isang ina. She doesn't consider herself incomplete for not having a father because her mom always shows her that she has a father and a mother. Upo ka na. Kikisan kita ulit mamaya. Kindat ni Shania nang mapatingin siya sa mukha nito. Parang uminit ang mukha niya. That's gross. Kinikilig pa siya? He gazed at her lips which were murmuring something while talking to the baby. Kanina lang niya naramdaman na masarap na pala itong humalik at hindi na paanga-anga. Sinunod naman kasi ang request niyang halikan siya kapalit ng pagpayag niya na makita ito at ang pamilya. Will you honor thy word, woman? Umangat ang mga kilay niya kaya humagikik ito at sumulyap sa kanya. Oo naman, saka bakit mo tatanggihan ang alok na isang matandang babae na ang tingin sa iyo ay kapamilya kung walang kapalit na kamanyakan? Mas mahalagang sincere na offer kaysa sa kalibugan, Boss Rare. Bumungis-ngis ito ng tawa kaya nanigas ang panga niya. Inuumpisahan na naman siya kasi masaya. Kanina, kung sigawan siya at pagsalitaan ay parang abot sa ikapitong impyerno ang galit. Ngayon, parang wala lang. Ayan, mukhang tinamaan na ni Cupido si Rare sa dalagang mga kafelisidad. Pero magkaroon naman kaya ng katugunan ang nararamdaman niya? At paano kaya si Rare aamin ang nararamdaman sa dalaga? Paano naman kaya kapag nahuli na si Vilma ng mga tauhan ni Rare? Tuloy na kaya umalis sa poder ni Rare sa Shania? Kaya naman, abangan!